Mga kasawsawan, isang ina po ang naghihinagpis dahil sa chismis na ang kanyang uniko iho daw po ay bakla, di umano. Pero ang sabi naman nga po ng anak niya, totoo po ang mga kwento. Dahil naranasan niya ang medyo kakaiba nung siya po ay high school pa lang. Pero ganun pa man, nagkaroon po ng kasintahan si Jessie at kasama nga natin ngayon si Venus. Hindi mo pa rin tanggap? Hindi pa rin po. Hindi ka kinausap ni Jessie? Hindi po. Simula nung last December po, nasa Pampanga pa po ako noon kasi nagtatrabaho ako. Doon po kami nag-start magkalabuan. Tapos nung ito na po, nung pag-uwi ko po, kasi nga gusto ko pong malinawagan dahil sinabi nga po sa akin ng kapatid ko na bakla nga daw po siya. Gusto ko siyang kausapin, kaso siya yung umiiwas sa akin eh. Bakit hindi mo ginawang magpaliwanag, Jessie? Hindi ko po kasi kayang aminin sa kanya ito ang pagkatao dati naman. Umaasa ka ba, Venus, na magbabago pa? Opo. Diretsa ang tanong, Venus. Mahal mo pa si Jessie? Hindi ko lang po siya mahal. Mahal na mahal ko po siya. At kaya mong ipaglaban ang pag-ibig mo para sa kanya? Kayang-kaya ko po. Hanggang saan, Venus? Hanggang kamatayan po. Sa 2 taon na nagsama kayo, may mga naging pangarap ba kayo sa buhay ni Jessie? Ano? Tulad po na magkaroon kami ng sariling pamilya. Masaya. Siya nga po yung nagpangako sa akin nun eh. Narinig mo, Jessie, na umaasa si Venus. Wala na po talaga kasi. Diretsang tanong, Jessie, hindi mo na mahal si Venus? Hindi na po talaga. Si Clyde ba ang dahilan? Opo. Nararamdaman mo ba sa puso mo na hindi na ito magbabago, Jessie? Na ito na talaga ang pinili mong pagkatao? Mas pinili ko po ito kasi dito po ako masaya. Pwede ako magbago, oo, siguro. Hindi ko rin mo kasi Masasabi? sabi. Pero siguro hindi sa ngayon. Minahal ko na po talaga si Clyde. Narinig mo, Clyde, na mahal ka ni Jessie. Opo. Gaano mo ba kamahal si Jessie? Mahal ko po yan kasi po siya po tumutulong sa akin. Minsan pag papasok po ako, inahanda niya po yung baong ko. Inahanda niya po yung mga ginagamit ko. Kahit di po niya ako natutulungan sa financial, natutulungan niya po ako sa paggalaw po sa mga gawain. Masasabi mo ba, gaya ng sinabi ni Venus, na kaya niyang ipaglaban hanggang kamatayan ang pag-ibig niya para kay Jessie? Ikaw? Opo, kaya ko po. At para po lubusang maunawaan at matanggap po ni na Aling Josie, ni April, ni Venus, ganoon din po ni Jessie, ni Clyde at ni Chuck, kung bakit nangyayari ang lahat po ng ito sa kanila. Sila po ay kakausapin ngayon ng ating pong mahal na trio tagapayo ng mas malapitan po at masinsinan para malaman po natin ang kanilang mga saloobin. Parang feeling nga inagaw ka nun ni Clyde sa Uwi po ako. Gusto lang niya bumalik, gusto niya tapusin na ng format. 5 years from now, anong gusto mo mangyari sa buhay mo?
magkaroon po ng regular na trabaho para if ever na Wala kang intensyon magkaroon ng pamilya ang sarili. hindi ko po Hindi iniisip pa sa niya ngayon. alam kasi. Kaya Sabi hindi ko, mo sabi ko. iniisip. Sabi sabihin talagang kung ano lang yung nasa utak mo ngayon yun lang. Oo. Sige. So, humingi ka ng tawad. Kung talagang hindi mo na mahal si Venus, okay naman kung nire-respeto mo rin siya, di ba? Nasaktan nga siya pero humingi ka ng tawad, ha? Dahil hindi mo na pwedeng pagpilitan kung anong nararamdaman para sa kanya. Dahil wala na talaga, di ba? Sa ating pong mga bisita, lalo na kay Aling Josie at kay Aling Jessie, sana po ay nakatulong sa inyo ang naging counseling po ninyo kasama ang trio Tagapayo. Bago lang po tayo magtapos, meron pa ho silang nais na ibigay na ilang mga mensahe para po sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Para kay Jessie, sana maunawaan niya na mali yung ginawa niya na pag-iwan niya sa kanyang ina. Lalo pa nga ang kanyang ina ay byuda, walang kasama, walang makakalinga, magmamahal na anak. So ang pinayo ko sa kanya kanina ay magbalik loob siya sa kanyang ina. Si Aling Josie naman, sana ay maging ina na patuloy na umuunawa sa kanyang anak. Isang ina na pwedeng magmulat sa kanya kung meron man siyang pagkakamali, dapat ituwid sa kanyang buhay. Isang ina na lagi magpapasensya at hindi galit. Hindi, kumbaga ay dadaanin sa dahas ang kanyang anak. Sana po, Aling Josie, tanggapin niyo po muli itong si Jessie sa inyong tahanan. Marami pong salamat, Attorney Persida Rueda Acosta. Dr. Camille? Mahirap talaga para kay Aling Josie na tanggapin kung ano ngayon si Jessie. Pero dahil sa alam nyo na kayo ay merong pinagtagpo kayo ng Diyos na kayo'y maging isang ina at siya ang iyong maging anak. Dapat wala pong dahilan na magiging problema po kung sino man po si Jessie. Tinanong ko siya, 5 years from now, anong gusto mo? Ang gusto lang niya maging stable ang kanyang trabaho dahil kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung anong gusto niya maging role. At siguro sa pagbabalik po ni Jessie, Aling Josie, kayo na po ang talagang makakapagsabi kung ano po ang pwedeng mangyari sa kanya 5 taon ho pagkatapos ng palabas na ito. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Jessie, pangarap po ng ina mo na magandang buhay mo, maayos, normal. Later on, magiging mature ka, lalaki ka, sabi nga sa kasulatan, in wisdom, in grace, in age, at malalaman mo kung ano talaga ang pinipili mo, tinatahak na landas sa buhay mo. Maybe, baka sa sunod, ay gusto mo magkaroon ng pamilya. At ikaw naman, April, at saka Venus, magtulungan po kayo. Tulungan po ang iyong kapatid na si Venus. Although nasaktan siya sa desisyon ni Jessie, pero nandiyan ka pa naman, marami pa mang lalaking iibig sa kanya. Marami pong salamat, Reverend Father Sunny Lilia. Matapos ang mensahe ng ating mahal na tagapayo, Jessie, ang gusto naming malaman lahat, ano ba ang magiging desisyon mo? Handa ka ba umuwi na sa mama mo? Handa po umuwi kay mama. Ibig sabihin ko lang.